Mga ka-airsoft, good day mga kabigman. Kamanapan sa kalye, sa muli kong pag-atake, kamahal ka at pagsisisihan mo kung bakit pa kasi pinalagan ba? Di na lang nanahimik, nito mo pa, para mo lang nilagay sa nalipilit. Di ba dati mo na sinubukan nila pero wala maganda, ginamit mo ng mga letra. Puro laman na pre ka sa larangan, sana ay di ka mapakinggan ng mga kabataan para di ka tularan. Kasi nga, di ka naman nababagay sa ganito mga bagay, dapat mo nagawin na tigilan mo na. Panabuhat na magkumuhalata ng mga tao, di ka pa rin nagbago. Tangina, motherfucker, think you've been namin, never believe I don't give a fuck about you, tell the people profit to me. I know that you never do, never been, never will, no real. Shit mo sinig, siya na namin. Pwede ba, pakinulitan mo kung sakaling gusto mo tumira pabalik para masaya. Para nasa ganun pa, minsan ako lang yung puro ilag ang mga tataktika. Ano ba, sinabi na nakita mo na pero di ka nakinig sa may babala. Pwes, ito nakatapos sa mo dito nakakis, ito mo ng katama, hamudo pa. Sa makalumang bagsak ng instrumento, ito pamalasang makabago. Sulatan, simulan natin sa 50%. Parang si Tagurong ako mas ugatan, pero dito parang masa at enerhiya. Kung sige, wala mas mo na mga sukatan. Rep, sukatutan, di ma-estima tayo. Hinihila mo ko sa laban natin tulakan. Paano nyo ko lalabanan sa laro ng utakan? Kung paano yung mga bakante niya parang paupahan. Kayo nung natikman nila konting kalakitan. Kalimutan na nila paan nila sa lupaan. Di na rin siguro yung nag-iisang dahilan. Bakit Pilipino balik ako sa sagupaan? Ako'y parang si Siyang Samdigmaan ay gustong tapusin sa mapayapang usapan. Hindi ka nakinig, umpisahan mo ng silipin ng larawan ng iyong katapusan. Bakit estilo ko wala sa Kama Sutra? Pag tumira to nila, labasan yung pasukan ng mga dugo. Para ka tinatagusan, pero di maagapan kahit meron pa sa door. Kung di nyo ko kilala, ako isang kolektor ng mga buo ng kapal sa aking aparator. Kagabira ng mga tirador, makito ng paglalakbay ko. Mga transporter, mga lines ko ay laging try. Malakopimos ko na nasong transformers. Di karaniwang vampira na parang siglit. Tawagin mo kung daywalker, professional kumitel. Pagkabulag talalakad lang man na jaywalker. Hey! Mag-ipon ka lakas mo. Takila mo, kapit ka pa ng pangalan sa mundo. Tagalit ako, at least makwala ka. Umabot ako sa puto, nakakawa ng gana. Ako umiiyak, balikan mo na sa kita. Kagkaran sa mukha, parang kesong sariwa. Deonte pa pala, tatlo ka mo para mo. Sa mupo, sa nasuka, pag sumisigaw. Pakila mo, akala mo tapos na. Sobrang takot mo, kaluluwa mo kumapina. Ang laki pagkabata, sagat-sagat sa yabang mo ng pres-pres. Takila mo ha, labas mo ang tapa. Ilalagay ko ulo mo sa magdilog na garapo. Habang mata mo ay dilag na kasubo na mikrofon. Punta gagawin ko yun ang tunawat ko sawa. Habang nanonood ang yuhan ang katakasawa. Makayuman ang bagsakan ng iba. Magsako dito, bawat barit at tagusin sa bungo mo ang sentido. Durog, kapag hindi nakapagtitito, bigla kang bumulat ka sa pagdilim na paningin ko. Sa tingin mo, kayo na pinakamalakas. Mga ungas na puro bukayang at madala. Oy, hello sa inyo lahat. Good afternoon sa inyo lahat. Mga airsoft, take 2 po ng ating review and unbox na ginagawa sa araw-araw. Take 2. Okay, syempre, hindi mawawala, no? Magkakasama tayo ngayon. Review and unbox ng unit ng ating mga airsoft. Dito lamang sa... Big, man walang katulad. Gamit ay legit, lagi panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big man, walang katulad. Gamit ay legit, lagi bagang nandinitin siya. Laging may bago, laging legit. Big man rules, wag kang bitter kid. Big man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Okay, nakikita nyo ang mga nagagandahang unit sa aking harapan ngayon, no? Nakikita nyo yung mga unit na talagang best of the best na masasabi natin, no? Ito yung mga unit na not the regular or the ordinary na nakikita nyo sa araw-araw, no? Mga ano to, medyo mga may kataasan na talaga to, no? Malayo na dun sa ordinaryong unit, no? Okay, number 1, syempre, unit ng ating airsoft, babiyahin na naman po, no? Babiyahe, Reynaldo Fragata of Nagilian, La Union. Hello, bossing! Okay,
unit ng ating ka-airsoft na taga Nagilian, La Union, yung hawak-hawak ko, no? Yung ito, yung shotgun. Okay, napaka hindi ordinaryo nitong unit na to. Kung makikita nyo to, hard polymer siya, no? Na hindi siya ganun kabigat, hindi rin siya ganun kagaang. Effective na effective tong ganitong unit kasi ang haba nito. Just imagine yung isang unit na ganito, full metal, for sure mahihirapan ka na. Pero dahil hindi siya full metal, hard polymer siya, talagang napakaganda. Ito yung i-demo test fire natin in just a while. Okay, next, isang shotgun at saka isang pistol. Okay? This is the 2011. The 2011 John Wick Island Barrel. Ito yung request ng ating ka-airsoft. Napakaganda, napakalupit, no? By the EMG. What is good and special about this? Full upgraded itong unit na hawak ko. Number 1, naka-fix outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hammer protection pad, naka-big bore nozzle, at saka naka-reaper type hop-up rubber. Okay. Yung dinagdag kagabi ay kahapon, isinama mo na. Oo. Ayan na. Naka-reaper type hop-up rubber to mga airsoft. Ang kargang upgrade dito, 6. Lahat nandito na. Okay? Yan yung i-discuss natin. Yan yung topic natin ngayong araw na to para sa ating kay airsoft, Reynaldo Fragata. Okay, next unit natin is unit ng ating kay airsoft, Leo Orenza, Gregorio Del Pilar, the BFC Leopard. No? So, what is good and special about this? Ganda. Kita nyo yan? Keymode design, no? Hindi nyo natatanong. Pulang-pula siya, di ba? Ito yung isa sa mga gustong-gusto kong unit. Ito yung mga isa sa mga unit na talagang, talagang ang sarap sa akin. Yung mga keymode. Mamaya, malalaman ninyo kung bakit ko sinabing gustong-gusto ko to. Pero, sa mga nakakaalam ng vlog ko, comment down below sa comment section, bakit ko sinasabing gustong-gusto ko to. Anyway, hindi ko na papatagalin, no? Gustong-gusto ko to because sa size ng rail niya. Ito. Kung makikita nyo to, ito yung palad ko, Tignan nyo. Nagpapang-abot yung mga daliri ko. Na ilalak ko talaga siya. Sa paraang ganyan, na ilalak ko siya sa mga daliri ko, stable na stable yung barrel. Okay? Hindi katulad ng mga ibang unit. Sasampulan ko lang kayo, mga airsoft. No? Kuha tayo ng unit. Halimbawa, hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Halimbawa, the HK. Ang mga HK, hindi to pangit. Nasa top to, Ayan. Kung makikita nyo to, hawak ko yan, Tingnan nyo. Ito yung daliri ko, Ito, at saka ito, Tingnan nyo. Ang layo, Kulang ng kulang ng 2 to 3 inches para masakmal ko itong rail. Malaking factor kasi pag yung rail na ginagamit mo, yung unit na ginagamit mo, hindi mo masakmal, hindi mo siya mahawakan ng buo, no? Medyo nakakangalay at saka yung stability wala. Okay? Ayan, makikita nyo itong mga ganitong unit. Ang lalaki, ayan, hindi magpang-abot yung daliri ko. Kulang siya ng 2 inches to 3 inches para masabi kong stable. Di ba? Ayan, Tignan nyo, ayan, Yan lang siya, di ba? Hindi talaga magpang-abot. Di ba? Yan yung downside ng mga ganito kalalaki. Tapos medyo nakakangalay talaga. No? Hindi naman sa dahil nga malaki siya, expected yun na mabigat siya, di ba? Wala namang malaking magaang, di ba? Yan, kahit katulad dito, babalik ko to, Yan. Nakita nyo, hindi nagpapang-abot yung mga daliri ko, pero tignan nyo rito. Yan, ayan, Yan, actually, ayan, nagpapang-abot yung mga kuko ko. Di ba? Yan, pag ganyan ang paghawak nyo doon sa unit ninyo, mas stable kesa dun sa nakaganyan lang kayo. Sa kanina nakaganyan lang ako yan. Hindi nga magpang-abot no. Kaya ako paborito ko yung mga ganito, yung mga keymode. Ayan Kung makikita nyo, di ba?
kahit sang direksyon, hindi pag binali ko, hindi kinakapos yung daliri ko. Okay, di ba? Ayan, oh. Oh, di ba? Talagang eksakto. Oh, yan, kaya masasabi ko, ipinagmamalaki ko, favorite ko talaga yung mga keyboard, no? Kumbaga, I am not a fan, ever since naman sinasabi ko, Big Man is not a fan of a full metal unit. Hindi ako fan ng full metal unit. Mas gusto ko talaga yung mga hard polymer. Okay? Bukod sa hard polymer, mas gusto ko yung mga unit na, yun nga, kayang sakmalin ng daliri ko. Pag ganun kasi, mas feel ko siya, at saka mas stable para sa akin. Okay? Pero ano yan mga ka-airsoft kanya-kanya naman yan. Merong mga tao talagang gusto full metal. Kaya hindi ko sinasabing pangit ang full metal. It's just that ako, I am not a fan of full metal. Mas gusto ko talaga yung hard polymer. Maybe it is because hindi na ako newbie, no? Kasi pag mga newbie, pag mga baguhan, hinahanap talaga nila yung realistic, yung full metal, yung mabigat. But later on, syempre habang nagkakaedad tayo, nadadagdagan ng edad natin, aminin man natin sa hindi, tumatanda rin tayo, hindi nagiging effective yung mga ganong unit, no? Sa akin para lang sa akin. Maaring ikaw na nanonood ngayon, iba yung ano mo iba yung mind setting mo regarding sa unit. 'Di ba? Magkakaiba tayo. Pero at the end of the day, doon din tayo magkikita-kita. Doon sa unit na hindi nakakangalay, hindi ganun kabigat, hindi nakaka-stress. Ha? Maaring sa ngayon, ang gusto mo, yung talagang mabibigat, matataba, bulky. Pero later on, habang binabagtas mo yung airsoft journey mo, naghahanap ka ng unit na eksakto lang. Yung unit na hindi ka may stress. Okay? Ayan. Yun ang sinasabi ko lang para sa ating mga airsoft, no? Kasi hindi forever gugustuhin mo talaga yung full metal, sa totoo lang, no? Share done, Big Man. Sir Big Man, have a great day ahead. Sabi na ng ating airsoft, Alan Villaris. Another awesome Monday. Sabi natin dali. Awesome Monday, review and unboxing vlog. Congrats another watch, brother. You are so blessed. Sabi ng ating airsoft, Sir Polo Rodney. Maraming salamat, my friend, my advisor, my colleague, ka-airsoft sa lugar ng Alaska. Hello! Actually, mga ka-airsoft, suot ko siya ngayon. Sabi ko nga, pag magre-review and unbox ako, itong isusut kong relo, no? Napakasarap. Pero, syempre, pag nagtatrabaho ako or meron akong ibang ginagawa, medyo technical na mga bagay, halimbawa, bibisit ako dun sa pinapatayo kong construction site, hindi ko isusut to. Nasasayangan ako. Kasi bigay sa akin to ng isang ka-airsoft, alam mo yun, bibigyan kong importansya. Pag mga binibigay, si Sir Polo Rodney, binigyan ako niya ng mga t-shirts, no? From Alaska. Actually, hindi ko siya pinambabahay. Isa siya sa mga sinusuot ko pag nagla-live and review. O baka, Sir Polo Rodney, baka may mga riding jacket tayo dyan ng mga pinaglumaan. Hindi, joke lang. Ang kapal na mukha, no? Pero, riding jacket, actually, kailangan ko. Kung sakasakali meron mga sale dyan, bossing, riding jacket, what I mean is, pag nagbi-big fight. Let me know nga. Ang gusto ko yung mga iba-ibang brand medyo ayaw ko na kasi yung mga local brand dito. Ang kati ng ko, napunta ko. Yung masking tape. Ayaw ko na kasi yung mga local brand dito. Ang sarap kasi pag halimbawa,
malamig ang panahon. Lalabas ka. Tapos ang suot mong jacket, ang brand North Face. Di ba? Siyempre, sarap lang no? Kaya baka pag may mga sale nga dyan, bossing, timbrihan mo ko. Tapos baka may mga pinaglumaan kang riding jacket dyan, halos magkasing katawan naman tayo, no? Okay, nakakimang railing at siya, sipat na sipat. Target, sabi ni, naka-mount po ang thumb nyo. Tama. Yun. Favorite niya po ang hard polymer, lightweight. Yan, tama naman yung pinagsasabi nito ni Alan Villaris. Isa sa mga natin to pioneer na subscriber. Actually, kilala niya na kung ano yung mga gusto kong unit, kung ano yung mga unit na bet ko, kung ano yung mga unit na highly talagang recommended natin sa ating mga airsoft, no? Kasi ganito yan mga airsoft Para isang maging maayos ka na dealer sa na advisor, kailangan ilalagay mo yung sarili mo bilang isang player, hindi bilang isang negosyante. Okay? Ako bilang isang dealer nyo ng airsoft, kabigman nyo, inilalagay ko yung sarili ko sa pagkatao ng isang client. Halimbawa ako as a user, ayaw ko ng unit na mayat maya sira. Di ba? Inilalagay ko yung sarili ko bilang isang client. Ayaw ko ng unit na mayat maya sira. Pero kung negosyante, kung ilalagay ko yung sarili ko bilang isang negosyante, gusto ko yung unit mo mayat maya sira. Di ba? Sana nagigets nyo Bilang isang player, user, ayaw ko na yung unit na gagamitin ko mayat maya nasisira. Ikaw naman, bilang isang negosyante, sa negosyante side, gusto niya yung unit mo mayat maya sira, para mayat maya pagawa, mayat maya continuous ang flow ng pera. Di ba? Siyempre, tuwing masisira yung unit mo, kailangan ipagawa mo. Tuwing may ipapagawa ka, may papalitang pyesa. Pag may pinalitang pyesa, merong kikitain. Di ba? Sa akin naman, hanggat maaari, nilalagay ko yung sarili ko bilang isang player. Bilang isang player, ayaw ko na yung unit mayat maya sira, mayat maya may pinapagawa, mayat maya ginagastusan. Okay? Kaya nga dito, lifetime warranty tayo. Mayat maya, abono. No? Mayat maya, abonado. Yun ang downside nun, no? Mayat maya, nag-aabono tayo kasi halimbawa, nasira yung unit ng isang ka-airsoft, minor parts lang, wala na tayong pag-uusapan doon. Bigyan na natin, di ba? Ang dami kong parts dito, sa totoo lang, meron ako rito mga unit na pinagkakahuyan. No? May pinagkakahuyan, so, pakita ko sa inyo pakita ko lang. Para lang alam niyo. Ito mga airsoft Yan, ito. Yan. Yan. Kung makikita nyo yan, mga rifle yan. Ayan, pasok lang ako. Magandang maipakita ko sa inyo. Ito mga rifle to. Yan. Ginamit sa mga indie film, ginamit ng mga director, ginamit ng mga sa mga pelikula. Okay, katulad dito. Kuha tayo isa. Ayan. Okay. This is an M4A1 CQB. Okay. Bakit yung unit natin lifetime warranty? Ano yung dahilan? Kasi meron tayong mga unit na pwedeng pagkuhaan ng pyesa. Di ba? M4CQB, halimbawa lang nasiraan ka ng gearbox. Di kunin natin yung gearbox na nasa loob. Di ba? Bigay natin sa ka-airsoft natin. Total, itong unit na to napakinabangan na namin. Kumita na kami rito. Di ba? Halimbawa, nasiraan siya ng lever. Di ibigay natin sa ka-airsoft natin na nasiraan ng lever. Boladas ka, big man. Wala nang laman yan, hindi na gumagana yan. Sasabihin ng iba, ng mga haters natin. Tignan natin tingnan ang battery. Sasabihin, hindi na gumagana yan, big man. Hindi, yung mahaba. Tapos may adapter yan. Yan.
Hindi na gumagana yan, Big Man. Oh, sige, pakita natin ha. Kasi hindi tayo sanay na ano eh. Na nang bobola. Okay, pakita lang natin ha. Okay. Oh. Ayan oh. Hindi ba gumagana? Oh. Gumagana, di ba? Itong unit na to, kaya kong ibigay yung mga parts na nandito sa loob na to, basta compatible ha. Siyempre kung compatible, di ba? Kaya ko ibigay sa kay Airsoft, lalo na kung yung unit is nagkaroon ng manufacturer's fault. Pero pag yung ano yan? Bigyan mo lang ng konti, hindi gas, hindi ano yan. Konting-konti lang. Huwag mo ibibigay lahat. Ayan. Pero pag yung ka-airsoft, nasira yung unit niya, hindi naman dahil manufacturer's fault, dahil pabaya siya, dahil napabayaan niya, syempre bakit natin ibibigay yung parts? Papabayaran natin. Manufacturer's fault di ba? Ay resulta ng misuse. Pero kung nakita natin, due to our assessment, manufacturer's fault, bigyan na lang natin yung pyesa, di ba? O yan, kita nyo ha. Kita nyo naman, gumagana yan. Baka kasi sabihin ng mga iba nating haters dyan, kabashers dyan, hindi gumagana. Kuha pa tayo ng isa, Okay, hindi ko lang alam. mukhang matindi ng mukhang matindi ang sinabak nito Okay, nasan ba ang battery nito? Okay. So, this is the battery compartment. So, paano ba natin alisin ito? Ang dami naman pwedeng madampot Yung mahirap pa no? Nacha-challenge tuloy ako Ano ba ito inaalis? Okay. Daming pwedeng madampot. Yung mahirap pa talaga nadampot. Pero, syempre, para maipakita sa inyo yung pagiging transparent natin. Ayan. Okay? Ayan na. Okay. Okay, lagay natin ito. Ayan. Pakita ko lang sa inyo. Single fire. Kung nag-click lang, hindi siya tumuloy. Hoy! Ayaw niyang tumuloy. Baka napagkuhaan na ng pyesa to kasi merong pyesang nakaganito. Anyway, ayan So, ibig sabihin, may ganitong pyesa, so, na-replace na. Kaya lang, bakit ayaw? Nag-click lang Baka sa socket Tingnan natin. Baka sira lang, maluwang lang tong Ayaw Anyway, ayaw talaga. Visit ka. Napahiya tuloy ako, nasa camera ako, biglang hindi ka gumana. Loko ka. Pakilagay nga yung takip. Ma'am Sally, ayun Tingin lang tayo ng iba pa. Ayan, dyan. Pasok mo dyan. Tingin tayo ng iba pa. Ito RIS din. Para pambawi, RIS kasi ito Ayan, tingnan natin. Ayan. Pero mostly talaga mga ka-airsoft wala namang biro. Gumagana lahat to, Kasi syempre, ayaw kung may nakatambak na unit dito total, meron naman tayong gunsmith. Ginagawa. Okay, single fire, rapid fire. Single fire, rapid fire. Single fire. Okay. Gumagana naman lahat talaga to. Ayan, to. Yung lock niya. Ayan mostly gumagana rito. Kaya, meron tayong pinagkukuhaan ng parts kung sakasakaling masisira yung unit ng ating ka-airsoft. Baka may mag-comment, Big Man, bakit yung akin hindi pa nagagawa? Tagal-tagal na. Diba?
alamin mo muna, bossing, baka naman resulta ng misuse yung unit mo, di ba? Katulad niya, no? Ayan ha, papakita ko lang sa inyo, ha? Kasi baka meron magreklamo eh. Meron bumili sa amin, to, papakita ko sa inyo, ha? Okay, meron bumili sa amin ganitong unit. SRC SR4 carbine. Ayan, ganyan ha. Tino-tino. Okay. Ngayon, ginamit isang buong araw. Pagkagamit ng isang buong araw, ang nangyari, nagka-problema. Okay? Ginamit isang buong araw, isang buong pamilya, nagka-problema. Ngayon, yung unit, imbis na itawag, kinalikot muna. Okay? Kinalikot yung unit, tapos saka itinawag nung malala na. O di okay. O sige, padala mo rito. Tignan nyo kung ano yung pinadalang unit. Ayan. Pinakialaman, ginalaw, sinasabi ko sa mga vlog ko, pag merong problema, tawagan si Bigman. Okay? Hindi ko sinabi kahit kailan sa vlog ko na pag merong problema, kumuha ka ng screwdriver, kumuha ka ng plies, kumuha ka ng flat screw, sungkitin mo, buksan mo yung unit. Wala akong sinabing ganyan ever since. Okay? Yung unit, ganito ang na-receive namin. Binuksan. Siyempre, binuksan din yan. Di ba? Binuksan. Okay? Yan. Binuksan, ha? Ang tanong, ganito yung na-receive mo unit. Gaganahan ka bang gawin to? Gaganahan ka ba na pag dinalang ka ng ganitong unit? Okay. Sabi mo na dyan, Ma'am Sally. Hindi ka gaganahan, di ba? Bagkos maiinis ka. Binigay mo ng maayos yung unit, tapos ini-live mo, nandun sa live, sinabi mo, Sir, basta nagka-problema yung unit, ang unang mong gagawin, tawagan kami. Pag tinawagan mo kami, sasabihin namin kung minor lang, kung kaya mong gawin yon, or kung major, hindi namin papagalaw sa'yo. Okay? Never ko sinabi on my vlog na pag yung unit nagka-problema, kumuha ka ng screwdriver, kumuha ka ng flat screw, kumuha ka ng plies, sungkitin mo, baliin mo, alisin mo. Wala akong sinabing ganon. Ang sinasabi ko on every vlog, pag nagka-problema yung unit, tawag kay Bigman. Di ba? Iba, yung unit na nagresulta ng misuse, pwede kong bigyan ng mga pyesa yun. Pucha, ang dami kong pyesa rito. Bumabahan ng pyesa. Libre ko lang ibinibigay sa mga ka-airsoft yun. Pero pag yung unit, resulta ng kapabayaan, sinabi ko na, huwag gagawin to, ginawa pa rin. Pag resulta ng kapabayaan, sorry to say, wala akong magagawa doon. Ang magagawa ko lang doon, re-repairin natin. Pero, whatever the damage na ginawa mo, babayaran mo. Okay? Ganun din naman yun eh. Bumili ka ng aircon sa Abenson. Ang sabi sa Abenson, pag may problema po, ito po ang service center namin. Dito nyo po ipapagawa. Dito nyo po itatawag. Yun ang sabi sa Abenson. Never nagsalita si Abenson na pag po nagkaroon ng problema, dalhin nyo po doon sa kumpare nyo na gumagawa ng aircon. Diba? Walang sinabing ganun si Abenson. Kumuha po kayo ng screwdriver, sungkitin nyo po yung compressor. Walang sinabing ganun si Abenson. Ang sabi ni Abenson,
pag po nagka-problema, ito po, nasa resibo yung mismong service center kung saan nyo po itatawag yung unit nyo for the warranty. Bumili ka ng LED TV. Okay. Ang sabi ni Western, sabi ni Abenson, ang sabi ni SM Appliance, just in case na nagka-problema yung TV ninyo, ito po yung resibo, ito po yung warranty card, nandito po yung number ng service center na pwede nyong pagdalan. Yan ang sinasabi nila. Diba? Never, no? Never sasabihin ni SM Appliance, ni Abenson, ni Western, na pag nasira yung LED TV, dalhin ninyo dun sa kumpare mo sa kanto. Pabuksan mo, ipacheck mo. Walang sinabing ganun si SM Appliance, si Western, at saka si Abenson. Ang sinasabi nila, merong tamang tao, authorized service center, na gagawa ng unit mo. Hindi mo dadalhin sa kumpare mo na gumagawa ng TV sa kanto, hindi mo kakalikutin, hindi mo bubuksan. Okay? Yun, no? Ayan. Merong tama, meron rin namang mas marami yung mali. No? Kaya, ang pinakamainam talaga, susunod po kayo doon sa sinasabi. Okay? Review and unbox! Okay, this is a 2011 pistol by the John Wick. Okay? This is an STI, mga huling bugso ito ng STI kasi mga ka-airsoft, wala na pong STI. Huling bugso na to ng mga STI. Kung ikaw collector ka, the best to para sa'yo. Okay? Pero kung naghahanap ka ng daily pistol, wag ito. Sayang po ito. Paubos na to. Pakonti na ng pakonti ang production. Tumataas na ang value nito. Okay? Kung ikaw, naghahanap ka ng pambaro-balan na pistol, papahiram mo kay pinsan mo, ipapatest mo sa biyenan mo, wag po ito, sayang po ito. Pero kung naghahanap ka ng unit na i-display mo, wow! Tumataas ang value, wow! Diba? Pangyabang, wow! The best na the best to. This is a John Wick 2011 Combat Master Island Barrel. Ayun, no? Okay, no? 1:1 replica ng tunay, full metal mula ulo hanggang baba, upgraded front sight, upgraded rear sight, bomber sight, merong rail para sa mga upgrades like flashlight, like laser, etc. etc. Okay? Meron ba tayong laser? Ayun, to, pwede siyang lagyan dito sa baba ng laser. Ayan, no? Sinaswipe lang yan, ha? O, diba? Pwede siyang lagyan rito. Kung gusto mong i-off, swipe mo lang rin. Ayan. Dito naka-mount yan. Ang laser. Okay? Ayan. Swipe. Swipe. Ayan. Okay? Napakaganda nitong unit na to. Siyempre, kailangan dito, napakaingat mo rin. No? Again, kung naghahanap ka ng daily pistol na pambaro-balan, hindi po pwede to. Pero kung naghahanap ka ng unit na pangyabang, pampaangas, pang-display, pang-collection, this is the right unit for you. Ang upgrade na nakakabit, naka-fix outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hop-up rubber, naka-big bore nozzle, naka-hammer protection pad. Ang upgrade dito, 6. Sa ilak, hindi kumakalog ang mismong barrel. Okay, hindi siya kumakalog. Ayan, o. Hindi na kumakalog. Hindi katulad ng unit na hindi upgraded. Kumakalog. Hindi upgraded. China unit, base unit, stock unit, hindi upgraded. Pero ang unit is, itong unit na to upgraded. Naka-fix outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-6 ang upgrade na karga nito. Okay? Tignan nyo yung nozzle o big bore nozzle. Kulay-pula. Di ba?
Okay, review and box ng unit ng ating airsoft. Number 1, syempre, lalagyan natin ng dapat lagyan ng silicone oil. Press the valve, pindutin, then spray. Okay. After that, dito rin sa ilalim. Okay. Kunin natin yung unit, ikasa natin manually, ilock manually, sprayan sa slide stopper. Oh, wisikan din sa nozzle. Then release, then rest. Kuha tayo ng gas. Ang compatible na gas sa unit na to is only 12 kg. Upside down, then press down. 1, 2. Up. Yung tingnan mo, yung gas ko, takpan mo tapos anuhan mo. Sana, pag magla-live ako, i-ano nyo. Isa sa aasikasuhin nyo yan. Yan, i-tape mo. Gawan mo ng paraan na ma-tape yan. Okay, so, lalagyan natin ng bala. Bala. Using the reloader, okay? Atakin to pababa, then place your right thumb here. Dito lalagyan ng bala. Pump lang po tayo. Okay. Yung bala, ang nangyayari, liko-liko. Bungi-bungi. Kalugin natin sideways. Yan ang tama, ha? Kailangan alternate. Walang bungi. Pasok sa unit. Kasa. Ready to fire. By the way, mga airsoft may beaver tail. Kailangan mape-press mo ng palm mo para mag-fire. Pag hindi mo siya na-press, mag-i-stop to. Okay? Merong hammer, may trigger, kumpleto yan. Firing po tayo. Firing! Open slide. Kasi po, wala na siyang bala. Next thing to do, release the magazine. Then, syempre, release the slide. Then, rest the hammer by pressing the trigger. Tawagin mo si Lucas. Pa-video mo lang ako pa-video mo yung pagpa-firing. Lagyan ulit natin ng bala. Nasarapan ako. Nandiyan na siya. Pa-video mo. Dali. Kailangan kasi naka-video para send natin doon sa bossing natin. Diyan ka. Nandiyan. Another set of rounds. Hindi ba lalagyan ng gas, big man? No need for a gas. Yung unit naka-upgrade. Okay. Pasok. Asa. Ready to fire. This is a John Wick 2011 Combat Master, the Island Barrel model. Firing. Open slide. Kasi wala na siyang bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Okay, so, kita nyo naman kung paano gamitin. Ay, bakit t-shirt ko pinapamunas ko? Okay, yung unit, bago itabi, make sure wala nang lamang bala at dapat wala lamang hangin. Walang bala. Then, dapat wala lamang hangin. Pasingawin or iputok. Sakto. Okay, then unit natin airsoft, going. Nagilyan, La Union. Huwag kayong mawawala. Meron pa siyang isang unit. Ito yung pistol niya. Reynaldo Fragata Nagilyan, La Union. Bossing, ito na po yung unit mo. Okay, next unit, N. Ang isa sa pinakamalulupit. This is a shotgun. Bolt action powered by a power spring. Okay? With 3 shells. Bawat shells has a maximum rounds of 30. Ibig sabihin, 30 na bala mailalagay mo dyan. Bawat putok, 3 bala ang lumalabas. Sabog, kalat. Hindi naman sabog na sabog. Kumbaga medyo, sabay-sabay kasi yun no? So, napakaganda nitong unit na to. Okay? Ayan. Literal na, chak-chak. Isang kasa, pak. Isang putok, chak-chak, pak. Okay, no? Ngayon, itong unit na to, equipped with a, makikita nyo to, scope, red dot scope, no? Equipped na rin with a 6 pieces of shells, no? Hard polymer siya,
sakto sa kanya. Kasi pag full metal, ang bigat nito. Pero dahil hard polymer, sakto lang yung bigat. Grabe, boom! Okay? Ngayon, lagyan natin ng bala. Sa paglalagay ng bala sa shell, kailangan mo ng reloader. Pasok, pump. Ayan, ganun lang. Hindi ka na gano'n pupunuin. For testing lang naman eh, no? Ngayon, para pakitawag, magbibideo na. Para ngayon malagyan ng bala, ito dito yan. Buksan mo to, tataas to Okay, di ba? Then, ilo-load mo to dito sa ilalim. Ayun, ganun yan. Ilo-load mo. Pag naubos na, alisin mo lang tong shell, palitan mo ng panibagong shell na naman. Okay, ha? Ngayon, bakit magkaiba? Merong black, merong red. Sikreto yan. Sikreto yan. Ito kasing red, 3 bala ang lalabas. Okay? 3 bala ang lalabas. Itong black, 5 bala ang lalabas. Okay? 5 bala ang lalabas, low FPS to. Ang FPS nito is around nasa 380 lang. High FPS, around 450. Kaya ganun yan. Okay? Yan. At least, na-share ko na sa inyo. Okay? Go. Okay mga airsoft, this is a shotgun. Loaded with a scope, loaded with a 6 pieces of shell. Pasok natin. Ready to fire. Kasa! Firing! Napakaganda ng unit, napakasarap, the shotgun. Okay. Okay. Ayan. Yan, katulad nyo, wala nang bala. Alisin nyo lang to. Ay, sorry. Lumaglag ng automatic. Then, yan, pwede nyo ibalik dito. Okay? Meron lang akong note, meron lang akong konting disclaimer sa unit na to. Hindi nyo pwede panglaro to. Kasi unang-una, pag ipinanglaro niya to, talo kayo kasi mananakit ang katawan nyo. Kasi literal na chak-chak, chak-chak. Di ba? Talo kayo. Kung may rifle kasi kayo, ewan ko lang kung trip nyo ipanglaro, pero ako I don't suggest. No? Kung may rifle kasi kayo, mas komportable yung rifle kaysa sa ganito. Pero kung pang collection, pangyabang, pang firing sa bahay, sa farm, the best na the best. Ang sayang gamitin ito. Pero yun nga, kung maglalaro kayo nito into a shooting range, unang-una talo kayo sa oras kasi chak-chak, boom, chak-chak, boom, chak-chak. Di ba? Time consuming yung pagkakasa. Maglalaro kayo sa war games, ito bit-bit nyo, mananakit ng katawan nyo. Hindi siya madaling ikasa. Medyo di ba? Hindi siya madaling ikasa. No? Mahirap. Mahihirapan dito kung ang mga gagamit ay mga seniors na edad 70 pataas. Mabigat talaga siyang ikasa. Pero kung mga 50, 60s, pwede naman. No? Kaya lang, yun nga lang, mahaba talaga siya. Yung haba na yan, nakakatulong para palakasin yung unit at saka pagandahin ang performance. Okay? Okay, good afternoon, Jedrick Cantila. Hello, bossy! Pangtalikuran lang yan pag ginamit sa game site. Oo, hindi siya pwede pantangkihan, sa totoo lang, no? Pucha, ganito gamit mo eh. Nakakatakot, kung saan nakakatakot. Kaya lang, syempre, iba pa rin yung naka-rifle pa, no? Pang sarili, pang bahay, sarap to, pang farm. Okay, unit na ating airsoft, dalawa. Ito. The 2011 John Wick Combat Master, the Island Barrel, and the shotgun natin. Ang ganda, napakaganda. Going. Nagilian, La Union. Hello, bossing. Thank you. Bossing.
bossing, ready for packing, and syempre, ready for shipping. Okay, next unit natin. By the way, ako na yung unit for shipping. Sasabay na itong mga unit na to sa for shipping na gagawin natin, okay? Unit for shipping, okay, ito going Barbara, Pangasinan, okay, going Grande, Davao City, ito na, no? So, napakaganda ng pagkakapak natin. Remind ko lang sa inyo, bago nyo buksan, inspect nyo muna for any tampering or binuksan, check nyo muna, no? Kung wala, that's good. Ngayon, pag i-unbox nyo na, make sure you have the unboxing video. Okay? Maraming salamat sa inyo. Basta sunod lang po kayo. Oh, look. Okay? Next unit natin and for the main event. Okay? Unit natin kaya sa Leo Orenza, Gregorio del Pilar. Del Pilar, Ilocos Sur. Bam! All red. Napakaganda. Napakalupit. No? Ang sarap sa mata. Ang ganda sa mata. No? Equipped with a very rare holographic scope. Okay, kita nyo naman, holographic scope, hindi red dot yan, holographic scope. Okay? What is good and special about this unit? Nasaan na yung battery? Yan. What is good and special about this unit? M-lock to, mga kapatid. Napakalupit, napakatika. Fully adjustable buttstock. Kung gusto mong lagyan ng battery, dito magaganap. Wala dito, wala rito, nandito. Okay? Instead of pressing, hatak. Kunin mo yung plug, yung wire na nandiyo sa loob. I-plug mo lang to. Then, syempre, secure all the wire. Lagi itong sinasabi yan. Pagka-secure, pag nasigurado mo nang naka-secure all the wire, and that's only the time na ipapasok mo na siya. Okay? Ngayon to, pasok natin to, balik natin to. Okay, then, ito. That's it. Single fire, rapid fire. Okay, video. Ngayon, ganito lang. Meron lang kakaiba. Okay, sa magazine ito, gamit na lang tayo M4 magazine. Sa magazine niya, bubuksan sa ibabaw, ibubuhos natin ito. Okay, after that, na mabuhusan, 300 rounds, pasok dito, sara mo. Merong gear sa ilalim, kamutin mo, hanggang makita mong mapuno to, hanggang maramdaman mong bumigat siya. Okay? Bibigat siya, mararamdaman mo. Tapos, pasok mo sa iyo, ito, wag muna. Merong kinakasa. Hindi dapat kinakasa. Pag AEG, na ipasok mo na yung battery, good to go na yun. Okay? Ngayon, wala naman na. Equipped with single fire, rapid fire. Okay, go na natin. Okay, mga airsoft, this is the VFC Leopard. Very rare color, red, equipped with a very rare CNC EOTech scope. Pasok. Wala na ikakasa. Ready to fire. Single fire. Single fire. Rapid fire. Single fire. Rapid fire. Single fire. Rapid fire. Every time matatapos maglaro, always release the magazine, then clear the chamber. Then, you need to rest the spring. Rapid fire. Then single fire. Then, put it back to safe. Ayan, nakita nyo naman ha. Ayan. Kompletos recados, kompletos detalye yung ating live ngayon. Okay? Punong-puno ng kaalaman. Kaya konting lambing lang, baka pwede naman, tulungan mo ako mga airsoft, i-share mo yung ating live video. Okay? Mga airsoft, maraming salamat po sa mga nag-share, sa mga hindi pa. Tulungan nyo po ako. Share po natin yung live video para dumami tayo sa ating community. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa, ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Boss, brother, ask ko lang, kung 3 burst round, okay, or single round yung shotgun, what do you mean? Single, isang kasa,
tatlong lalabas na bala. So, paano ba sasabihin yun? 3 burst round, oh. Isang kasa, tatlo, bali 10 rounds. Pero, 30 na bala yung lalabas. Tama, 10 rounds. Kasi isang kasa, pak. Bali yung isang shell, pang 10 kasa. Ayun, medyo magulo. Bahala ka na. Intindihin mo na. Usually, Sir Bigman, ilan po FPS ng EMG STI Island Barrel? Yung mga STI na Island Barrel, pag hindi naka-upgrade, usually yan 330 to 360. Yan yung kadalasan. Okay? Ngayon, pag naka-upgrade, depende sa upgrade eh. Ganito pag in-upgrade natin ng 400 to 450 FPS ang isang STI, kailangan naka-upgrade din ng fixed barrel. Hindi ka pwede mag-upgrade ng high FPS tapos papabayaan mo yung barrel. Yan yung sinasabi ko. Nag-upgrade ka ng race car. Nag-upgrade ka ng makina, nilakihan mo yung piston, nilakihan mo yung bore, dapat mag-upgrade ka rin ng preno. 'Di ba? Pag hindi ka nag-upgrade ng preno at saka yung mga mounting ng chassis, dapat mag-upgrade ka rin ng mga suspension. Ganun yan. Pag nag-upgrade ka ng makina, dapat suspension mo, i-upgrade mo rin. Kasi yung makinang in-upgrade mo, mabigat, hindi kakayanin ng original suspension mo. Kailangan i-upgrade mo rin yung braking power mo, yung braking system mo. Pag naglakas ka ng makina at wala kang stopping power, patay ka. 'Di ba? Ganun din sa barrel. Stuck siya. Okay. Nag-upgrade ka ng high FPS, nag-upgrade ka ng big bore. Dapat mag-upgrade ka rin ng fixed barrel mo. Na mag-upgrade ka rin ng half-up rubber mo. Bakit kailangan mag-upgrade ng half-up rubber, big man? Yung half-up rubber ang nagko-control dun sa BBs. 'Di ba? Ngayon, yung tanong mo, ilang FPS kadalasan, depende sa upgrade. Pero usually, 340 to 360. Pero yung mga itong ina-out namin, itong John Wick na to, I think nasa 400 to 420 FPS to. No? Kasi naka-big bore nozzle na to, then naka-fine tuning, naka-trigger job. Ayun. Sana, nasagot ko. Buti, naihabol mo yung tanong mo. Anyway, maraming salamat sa inyong mga ka-airsoft. Sa mga nag-share natin live video, maraming salamat po. Sa hindi ka nag-share, pakishare po yung live video. Bago ako umalis, pakinggan natin itong mga airsoft! Walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big man, walang katulad, gamit ay legit, laging pagkamantin siya. Laging may bago, laging legit. Big man rules, wag kang bitter kid. Big man, walang katulad, gamit ay legit.